kalamidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Win-Win Wins. Mayroong mga prinsipyo kuminsan at mga expression na winner takes all. Ibig sabihin, pagka talo ka, walang-walang natira sa'yo at yung panalo, kanya lahat. But this hardly works kasi ang daming talunan at syempre yung mga talo, hindi naman papayag na talo sila parate. So sa buhay talaga, you win some, you lose some. At maganda na kung meron tayong pakikitungo, parehong may pinapakinabang ang ating kapwa at hindi lang isa ang nakikinabang. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, win-win wins. Pag pare-parehong nakikinabang lahat ng tao, ito ang winning formula. Thank you, Father, that you are a winner. And thank you that you like us to be winners, all of us, in various ways. At salamat, Panginoon, dahil kayo ay nagmamalasakit sa amin, mahal nyo kami. Nais yung uminam, bumuti, gumanda ang aming buhay. Sa paglapit namin sa iyo, patuloy kami nagpapalinis, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, gawin niyo kaming karapat-dapat na daluyan ng inyong salita, matanggap namin ang iyong katotohanan, maipamuhay at mamunga ito ng kagandahang loob, kabutihan sa aming mga kanikanyang pribadong buhay. Nawa, Panginoon, maitaas namin ang iyong pangalan, mapapurihan ka namin, at ngayon, pagpalain niyo po kami sa inyong pangangaral. Kayo ang magsalita. Gamitin yung lingkod nyo na daluyan ng inyong mga karunungan, ngunit kailangan pagmulan nito. Nawa, Panginoon, may your holy purpose be accomplished, may your name be lifted up, and may your people be enriched. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Noong pong mga panahon ng mga 700 BC to 500 BC sa bayan ng Israel, napakaraming klaseng mga gyera. The Jewish kingdom was divided into the north, called Israel, and the south, called Judah. Sapagkat hindi nagtagal ang mga kingdom na ito at naghiwalay ang bayan at nahati sa dalawa. There were complicated wars among Israel and Judah, and Assyria and Aram, iba't ibang mga kaharian pa, and these wars happened in various combinations. They would erupt every now and then. Kaya hindi mo alam kung sinong permanent mong kakampi, hindi mo alam kung sinong magiging kaaway mo bukas. And Aram is just northeast of Israel, around modern-day Damascus. Yung pinakapinuno ng mga hukbo ng Aram, or ang Aramean commander, ay si Naaman, ang ating pag-aaralan ngayon. Meron siyang ketong. Naaman had leprosy. 2 Kings 5:1. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master, and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Perfect na sana yung buhay niya, or nearly perfect, matagumpay na sundalo, panalo yung mga hukbo nila, mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, kaya lang meron siyang grabeng sakit, at ito ay ketong. Note that God gives victory to Aram, and at this point, Aram was an ally of Israel. But who knows, pwedeng bukas maging kaaway. Isang napakasensitibong relasyon ang namamagitan sa dalawang kaharian na ito. Now, this leprous commander gets advised by a slave girl to consult with the Israelite prophet Elisha. 2 Kings 5:2-3. Now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, so he would cure him of his leprosy." So merong nahuli sila na bihag na isang dalagita na galing sa Israel, at nakita ng dalagita yung amon niya na commander ng hukbo na humuli sa kanya, pero hindi nawala yung kanyang malasakit. At sinabi niya, kung pupunta lang po sana siya sa propeta namin na nasa Samaria, gagaling siyang tiyak.
So this captive Israelite girl prescribes healing to her captor. She was willing to make him win. Dapat sana, mamatay ka dyan, mabulo ka ng leprosy kasi nanalo kayo, kasi nabihag mo ko. Pero she was willing to make him win. At itong ating pag-aaral ngayong gabi ay mapupuno ng pag-aaral ng mga pagbibigayan at di pagbibigayan at kung ano nagiging bunga nito sa mga tao. So yung katulog na babae, bagamat siya ay nabihag, willing siya magbigay ng payo para gumaling ang kanyang amo. 2 Kings 5:4-6. Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. "By all means, go," the king of Aram replied. "I will send a letter to the king of Israel." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, "With this letter I am sending my servant Naaman to you, so that you may cure him of his leprosy." So ibinalita ng commander sa kanyang hari, yung pong katulong ko, may sinasabing propeta daw sa Israel na nakakapagpagaling ng ketong. Sabi naman ng hari, "Aba, ba't ka pa nagpapatumpik-tumpik? Pumunta ka agad. Susulatan ko ang hari ng Israel na asikasuhin ka para gumaling ka agad." At nagpadala nga ng sulat ang hari sa kapwa niya hari doon sa kabilang lugar. At ito namang si Naaman, ang daming daladalang regalo na ibibigay niya, hindi lang doon sa hari na daratnan, kundi doon sa propeta na balitang-balitang makakapagpagaling sa kanya. He was willing to make the Israelites win. Yung ikaw'y magdadala ng regalo, hihingi ka ng pabor, susulat ka, magpapagaling ka sa kanila, isang uri yun ng pagpapasakop. So parang, sige, panalo kayo. Kayo ang merong propeta, ako ang magre-regalo, kayo ang pagbibigyan naman namin dahil may hihilingin din naman kami sa inyo. This relationship ng bigayan. So, Naaman as well, not only the king, was willing to make Israel win. 2 Kings 5:7. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, "Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? So now he is trying to pick a quarrel with me." Imbes ikatuwa ng hari ng Israel yung tinanggap niyang sulat, sinira niya ang kanyang damit. Yun ay isang symbol ng mourning, pagluluksa, sobrang takot o kaya ay sobrang lungkot. Sabi niya, "Diyos ba ako napapatay tas bubuhayin ng isang pinatay na?" Kasi noon pag may leprosy ka, para ka nang pinatay, para ka nang patay. Kasi incurable yung leprosy noon. Ngayon po, very curable na yan. Very, very curable. Marami kasi noon na hindi sila alam tungkol sa sakit na ito, na ngayon ay alam na ng siyensya. At sabi niya, pwede ko bang buhayin yung halos ay patay na, merong leprosy? Siguradong humahanap ng gulo ang hari na ito dahil alam niyang mabibigo tayo, magkakaroon siya ng excuse na salakayan tayo at girahin. Kahit kaibigan natin siya ngayon, humahanap lang siya ng excuse para tayo ay awayin. So the Israelite king assumes that this is a trap designed to provoke should the treatment fail. It was supposed to provoke war. See the fruits of insecurity? At this point, brothers and sisters, sobrang mahina ang kingdom ng Israel. Sobra ring mahina yung kingdom of Judah. At marami silang kalaban at kuminsan Judah at Israel mismo ang naglalaban, kaya very insecure. And because this king was very insecure, he thought that the letter was a trap. You know, insecure people run though no one chases them. Isa sa mga pinakamahirap kasama sa buhay, yung insecure. Hindi mo lang napansin ang reading na niya, inisnab mo, hindi mo lang talaga nakita. Hindi mo lang naasikaso ang reading na niya, minamaliit mo siya. Kasi insecure, umiimbento ng kakatakutan. Dahil kulang ng taas ng pagtingin sa sarili. 2 Kings 5:8. When Elijah, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message. "Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel." So hindi believe sa prophet yung hari ng Israel. Sabi niya, naku, magfe-fail lang ang mission na ito, magkakaroon ng excuse ang Aram na tayo ay girahin. At nung mabalitaan ni Elisha, sabi, ba't ang inarte ka dyan? Bakit mo kailangang sira-sirain ang robe mo? Papuntahin mo sa akin yung pasyente at nang mapatunayan nila na, oo nga, may propeta sa Israel na pinapakinggan ang Diyos.
So here, an Israelite prophet volunteers to prescribe healing to Naaman, a foreigner. And at this point, the prophet was willing to make the Aramites win. Sige, ang hukbo nila, yung commander na ito, pagagalingin natin. Kung ikaw ba naman, ayaw mong lumakas yung kapitbahay mo na pwede mo maging kalaban, huwag mo nalang pagalingin. But here, nagbibigay itong si Prophet Elijah. 2 Kings 5:9-10. So, Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elijah's house. Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." Ang lakas ng dating nitong si Naaman sa bahay ng prophet. Not even the king of Israel would dare to approach the man of God this way. Ang equivalent niya ngayon, ang daming wang-wang na kasama. Wang. Nagdatingan, nagparadahan sila sa tapat ng bahay ng propeta. No? Yung propeta, hindi lumabas ng bahay. He was unimpressed. Ang pinalabas niya katulong. Masabihin mo, maglublob siya sa Jordan River 7 times at gagaling siya. But what we should appreciate was that Elisha prescribes treatment to an enemy anyway. We might consider him the first doctor without borders. So, kanyang binigyan ng treatment na maganda yung pasyente, pero hindi siya personal na humarap. Take note of the snub. May ang lakas-lakas naman ang dating nito, no? Naaman came not as a humble patient, but as a head of an army in a foreign kingdom, no? Hindi na-impress ang prophet. So, huwag paandaran ang man of God. Hindi nakaka-impress yung kanyang mga bagay to anybody who is a servant of the Lord. 2 Kings 5:11-12. But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot, and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed?" So he turned and went off in a rage. So, na-offend din si Naaman sa snub na napala niya dahil ang lakas-lakas ng kanyang dating. At akala mo naman, alam niya ang lunas sa sakit niya. Umandar ang pride. So, hindi niya pinagbigyan ngayon na putol yung bigayan kasi hindi siya pinagbigyan ng prophet, hindi siya nilabas. Kasi hindi naman niya ibinigay sa prophet yung tamang respeto. Dumating siyang kala mo kung sino. Naputol yung bigayan. Naging ngayong tikisan. So, tinikis siya ng prophet, hindi lumabas. Tinikis niya ngayon ng prophet, hindi ko siya susundin. Pangit-pangit ng ilog nila. Ang putik-putik. Alam niyo yung Jordan River, ang liit-liit lang naman. Burak pa yun eh. Hindi naman talaga siya magandang ilog. Equivalent lang ng mga sapa natin dito yon. So, sabi nga nun, hindi naman maganda yung ilog nila. Bakit? Hindi ba mas magaganda mga ilog sa ating sariling bansa? Ba't hindi nila ako doon maglublob? Ba't kailangan dito pa? Akala ko pa naman lalabas siya dahil dumating ako. Tapos yung pala, katulong lang ang haharap sa akin. At akala ko, iwawagaywa niya yung kamay niya, maggaganyan niya siya at pagkatapos gagaling na ako. So meron siyang ideya kung paano siya dapat gumaling. Hindi naman ganoon ang ideya ng prophet. Naaman, in this case, loses his temper. Nagdabog na pa umalis. And you know, because Naaman loses his temper, Naaman loses. Because when you lose your temper, you lose. Not only your temper, you lose. Lesson here is be humble before the servant of God. And be humble, especially if you have a need. 2 Kings 5:13. Naaman's servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed?" So umuwi ito na may leprosy pa rin. Umaasam-asam na yung buong sambahayan. Pag uwi niya, galing na siya. Lalo na yung katulong na babae na talagang naniniwala sa kapangyarihan na ibigay ng Diyos sa propeta. Yung pala, walang nangyari. At nalaman niya ay yung pala nagdabog pa uwi dahil hindi siya nilabas. At pagkatapos ay pinalulublob pa siya sa ilog na ayaw naman niyang lubluban. Sabi ng batang babae, "Pabihira naman po kay sir. Sa sakit nyo na yan, at sa kawalan ng lunas niyan, at sa kagrabihan ng sitwasyon nyo,
Siguro kahit anong hirap ang ipinagawa sa inyo, ginawa nyo. Ba't yung ang dali-dali, di nyo pa ginawa? Gaano ba naman kahirap lumublob sa ilog para nahugasan na kayo at luminis na ang inyong sakit? See here the symbolism. Ang ipinapagawa sa kanya ng propeta was symbolic of cleansing and humbling. Precisely, yun siguro ang nagbibigay sa kanya ng sakit. Yumabang. Sobrang lumaki ang tingin sa sarili dahil sobrang matagumpay. Alam niyo yung mga taong malaki ang pagtingin sa sarili, pag gawin nyo ng mahirap, gagawin. Pero pag gawin nyo ng madali, ayaw. Tulad din naman ng mga taong maliit ang pagtingin sa sarili, pag gawin mo ng mahirap, ayaw. Ang gusto lang ginagawa, madali. Kaya alam mo, pagka ang mga tao maliit ang pagtingin sa sarili, sabihin mo sa karpintero, paliku-likuin mo tong silya dito na ginagawa natin. Ang hirap naman po nun, ba't hindi nalang diretso? Yung gusto lagi, madali. No? Pag sinabi mo sa nagtitinda, ba't hindi mo lagyan ng dekorasyon yung mga ulam na tinitinda mo? Arte-arte naman po niyan. Dalian na lang natin. Yung hindi nalalaki ang mundo nun kasi ayaw mahirapan. At yan ang isa sa mga pinakamalaking kapintasan ng isang tao. Pag ayaw niyang mahirapan, gusto niya madali lahat. Pero may kapintasan din yung iba, ayaw ng madali. Pag tinanong mo ng madali, ayaw sagutin, naiinsulto ang katanungan, ang kanyang karunungan. So, pareho lang may problema yon. Yung dakila at hindi dakila, ayaw gumawa nung sa palagay nila ay hindi makakapagpataas ang kanilang self-esteem. So, walang balance. 2 Kings 5:14. Pinayuhan ang bata, ba't hindi nila kayo maglublob? Talaga sigurong wala na rin magawa dahil lumalala ang leprosy. So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Yun lang naman palang inaantay. Sundin ang sinuutos ng lingkod ng Diyos, magpakumbaba at gumawa ng isang bagay na sa tingin mo'y hamak na gawin. Marami pong mga sakit ang ating emosyon, maraming sakit ang ating kalooban, maraming sakit ang mga relasyon natin sa kapwa, nagagaling magpakumbaba lang tayo. Tanggapin mo lang ang salita ng Diyos. Tanggapin mo lang ang payo ng mga makadiyos. At ikaw ay gumawa ng isang bagay na hindi mo nakasanayang gawin. Ang dami na niya sigurong nakasanayang gawin, hindi naman siya gumaling, bakit ngayon yung nakasanayan na naman niya, ang gusto niyang igiit na gawin niya, at hindi siya gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa? If you keep on doing everything that you've been doing anyway, nothing will change. So if you want something to change in your life, you must be willing something you have never done before. Bakit mo ipagpipilit ang ulit-ulitin yung hindi epektibo? Kumisan ganyan tayo sa pakikitungo sa tao, management style, business style, hindi effective, pero pilit na inuulit-ulit kasi nakasanayan. Pero kung gusto nating maiba, ang ending, dapat iba ang beginning o ang middle ng ating mga ginagawa. So Naaman follows the advice, in effect, he loses. Kasi biro nyo, nagwagi yung katulong, sinunod niya, so in effect, he loses. But miraculously, he wins. Because many times in life, it is only in losing that we win. And in trying to win, we lose. So having won, Naaman now volunteers to lose. Dahil nanalo na naman siya, willing naman siya magpatalo. 2 Kings 5:15. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. Read protocol. Pwedeng umuwi na lang sila, gumaling na eh. Pero bumalik sila sa prophet. He stood before him, nabaligtad. Dati gusto niya yung prophet ang tumindig sa harapan niya, magbigay galang. Now Naaman stood before the prophet and said, "Now I know there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant." So here he professes faith, and he brings an offering, and he respects the man of God. Meron tayong matututunan dito kay Naaman. Pag may healing, pag may blessing, pag may faith, may offering. Hindi pwedeng wala. Sabi ni Lord, no one is to appear before me empty-handed. Parang sa gobyerno, nagbabayad ka ng buwis. Kung minsan may mga kriminal, hindi mo maipakulong-kulong
pero hanap mo lang ng butas sa kanyang tax payments, doon mo maipapakulong. Si Al Capone, isang very notorious gangster sa Amerika, noong mga 1920s, 1930s, hindi nila mahuli, hindi nila maikulong dahil magaling gumawa ng palusot. Ang hinanapan nila ng butas, tax payments, na ipakulong nila yan on tax evasion charges. Gaano karami sa atin ang makukulong pagka talagang sinilip at sinuri ang pagbuhay dati ng buwis. Diba? Ngayon, ganun din yun. Kung sa gobyerno ng tao nagbabayad tayo ng buwis, lalo sa gobyerno ng Diyos. Kaya may dala-dalang offering itong si Naaman. It is an expression of gratitude and of submission. Siyempre, when you give something, you submit. Kaya nga, sinugod ni Magellan si Lapu-Lapu Dahil ayaw ni Lapu-Lapu magbigay ng buwis. Yung dato ng Cebu, nagbayad na kay Magellan ng buwis. Sabi, hindi naman talaga bayad yan tribute lang, token. Pero sabi ni Lapu-Lapu, anong token? Pag nagbigay ako ng kahit isang maliit na barya para sa hari ng Spain, ibig sabihin doon, nagsasubmit ako sa kanya. Kasi po pag nagsasubmit, nagbibigay. Parang yung mga tenant nung araw sa ating mga asyenda, sa ating mga palayan, nagbubuwis sila ng lahat ng ani nila. Pati alaga nilang manok, nagbubuwis sila sa landlord. Kasi nagsasubmit ka, kinikilala mo yun ang may-ari. Kaya ang Diyos na kinikilala nating may-ari ng lahat, nagdadala din tayo ng ating mga buwis, ng ating mga offering. It is a very, very old tradition. So, nakita ninyo, bigayan talaga, give and take. So, pinagaling ako, magbibigay ako ng galang, magbibigay ako ngayon ng aking offering. At ang laki-laki ng dala niya, tatanggapin ba ng prophet? 2 Kings 5:16-17. The prophet answered, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing." And even though Naaman urged him, he refused. Ayaw niya na magkaroon ng price tag, yung ginawa ng Diyos ng Israel sa isang foreigner. Dapat purely charitable act lang. May dignity yung ginawa niyang ministry. At sabi naman itong si Naaman, nung tinanggihan yung bigay niya, "If you will not accept it," said Naaman, "please let me, your servant," servant na ngayon ang tawag niya sa sarili niya, "be given as much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other God but the Lord." Kung hindi niyo po tatanggapin ang aking handog, pagbigyan niyo po akong magdala ng lupa mula sa bayan na ito. Kung gaano karami ang kayang dalhin ng aking mga buriko, ng aking mga hayop, ng mga tagabuhat dito, kung gaano karaming lupa ang kaya nilang din, dadaling ko po. Alam niyo po kasing gagawin niya? Gagawa siya ng altar sa kanyang bayan, nagawa sa lupa ng Israel, at doon na siya gagawa ng offering. Sabi, hindi na ako sasamba sa ibang Diyos. Diyos na lang ng Israel ang sasambahin ko. He would bring Israelite soil, symbolic of Israelite territory, to Aram. God would have an embassy in a foreign country, the soil coming from Israel. He would make an altar to the God of Israel in his homeland. Here, Naaman would lose material possessions. He would lose his native religion. He would lose his old faith to make God, the God of Israel, win. Laging somebody loses, somebody wins. Nagbibigayan na ganon. Pero nanalo na naman itong si Naaman dahil siya talaga ang gumaling. Siya pa ang may bit-bit ng lupa ng Israel para makasamba siya sa buhay na Diyos. Healed, Naaman believes in the God of Israel. What have you won from God? What have you won because of God? Remember yung give and take? Naaman takes from God the healing, so Naaman gives God the worship. And Naaman was willing to give the offering. What are you willing to? And what would you lose? Because you have gained the Lord. Laging may exchange. Ano ang willing tayo na bitawan dahil humawak tayo sa Panginoon? Alangan bang nakahawak ka na sa Panginoon, nakahawak ka pa sa iba, hindi pwedeng sabay. May binibitawan ka para makahawak. Meron kang i-give up para kami mag-gain. Laging ganon. Sometimes, the only way to win is to lose. Especially if it's about your relationship with God. Nananalo ka lang pag nagpapatalo ka sa Diyos at siya ang pinapapanalo mo, dun ka lang mananalo.
Pero subukan mong ikaw ang manalo. Una, hindi ka man mananalo. Pero pag nagmukha kang nanalo, ang ending din nun, talo ka. In our spirituality, most of the time, the only way to win is to lose. Lose to God. To win over Satan. Don't always win. Isa po yung napakahalagang lesson, mga kapatid. The world will hate you. Nakita niyo po si Naaman? He won, gumaling. So willing siya ngayon na magpatalo, ibibigay niya yung mga offering niya. Laging may kapalit. Kung kayo, meron kayong mahal sa buhay, girlfriend o boyfriend, lagi kayong panalo sa away, iiwan kayo niyan. Because when you always win, you will actually lose. Ganyan din sa mag-asawa. Yung laging gusto mo panalo ka, dominante ka, laging ikaw ang nasusunod, magsasawa din yung asawa mo. Kung di ka man iwan physically, iiwan ka niya emotionally. Nandun siya pero malayo na ang loob. Don't always win a battle to lose a war. Don't always win an argument and in the process lose a loved one. Pag lagi kang panalo, walang matutuwa sa'yo. Kailangan marunong ka ring magbigay para meron ding ibang manalo. Hindi lang laging ikaw. So here, Naaman promises that he would never worship any other god but ask Elijah for a win-win pass. At actually, ito pa lang yung tunay na istorya ng ating pag-aaralan. Background pa lang lahat kanina. Pwede na tayo ngayon mag-focus sa tunay na mensahe. 2 Kings 5:18. Very, very interesting. But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I bow there also, when I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this. Parang, Sabi niya, wala na akong papaniwala ang ibang Diyos. Ang Diyos lang ng Israel, siya ang nagpagaling sa akin. Hindi na ako sasamba kahit kanino pa. Magdadala ako ng lupa ng Israel. Gagawa ako ng dambana para sa Diyos ng Israel. Kaya lang po, meron sana akong kailangang hilingin lang. O ano yun? Pag nagsisimba po kasi yung hari, ako ang maakay. Ngayon, pag pumasok ka sa templo ng Diyos niya, na Diyos ko din dati, na ngayon hindi ko na Diyos, akong aakay sa Kanya. Pagdating doon sa may gitna, magbabaw yun. Siyempre, babaw din ako. Pag yumuko yun, yuyuko din ako dahil ako yung nagdadala sa Kanya. Ang dalangin ko po, patawarin sana ako ng Diyos ng Israel pag ginawa ko na ito. So he wants to keep his health dahil gumaling na siya and his job. Gusto niya, huwag magagalit sa Kanya yung Diyos para huwag babawiin yung Kanyang pagkagaling. Pero gusto rin niya, huwag siya mawala ng trabaho. Ano kaya ang isasagot ng propeta? Kayo, ano isasagot nyo? Huwag niyo munang babasahin ang sagot. Diba? This can happen today. People can have jobs, people have work to do, people have people above them na hindi nila pwedeng kontrahin. People are not always free to openly express their faith in God. People aren't always free to express their non-faith in other gods. Anong gagawin natin? Elisha says, it's okay. Surprising, ha? 2 Kings 5:19, go in peace. Elisha said. Peace. Ibig sabihin, huwag ka na mag-alala, sige na, mauunawa ng Diyos, ako rin inuunawa ko, may trabaho ka, you have work to do, you worship privately, but publicly, you're a public official, you have to do what you might do. So, it's a win-win for all concerned, because God, through the prophet, does not object. Anong lesson dito, lalo sa mga sobrang hihigpit na mga Kristiyano? Marami sa Kristiyano, mas mahigpit sa Diyos. Ay, daig ang Diyos sa kahigpitan. Sigurado yun. No? Talagang walang pwedeng hindi perfect. Walang pwedeng less than perfect. Walang pwede na may mga ganyang-ganyang diplomacy or compromise. But the story tells us that diplomacy triumphs when its ways lead to win-win situations. It was the diplomacy of the highest order between two countries that could go to war any moment. Top players were involved. The commander of the army of the other kingdom, and here the chief prophet
representing even his king. Now, the king has been in the middle of this arrangement. And then, this general, this commander, converts to the God of Israel and says, but I have to do my job and accompany the king. May God forgive me if I have to do this. God knows my heart, that it will only be a public show. And the prophet says, go. Arrangements hold, and arrangements are sustainable when they are win-win in nature. This time we're talking about life, daily life, ordinary life. Ang mga kaayusan ay nagtatagal, ang mga transaksyon ay tumitibay, pag lang parehong may pakinabang ang magkabilang partido. Hindi pwedeng isa lang ang may pakinabang. Hindi yun magtatagal. Mauubusan, magsasawa, mapapagod, aayaw, aatras ang isa. Kaya marami pong mag-asawa naghihiwalay. Maraming mag-asawa, maalis yung isa, hindi na makatagal. Kasi one-way relationships don't last. At sa lagay, ako lang ang faithful, tapos siya nagtataksil. At sa lagay, ako lang ang laging nasa bahay, siya laging wala. At sa lagay, ako lang mag-aalaga ng mga bata, at pagkatapos siya nagpapabaya. At sa lagay, ako lang ang magbibigay ng magbibigay, magpapasensya, tapos siya hindi nagpapasensya. Ako lang lagi ang nagsasakripisyo, siya hindi magtatagal. Magtagal man dahil obligado yung isa na magstay o walang choice o sobrang bayani, pero mawawala ang sarap ng samahan. Mawawala ang pagmamahalan, mawawala yung spice of life because one-way relationships don't last. Think of marriage. Think of family. May mga kapatid na palabigay, inabot na rin ang sawa dahil wala nang ginawa kundi magbigay. Yung isa naman, kuha na lang ng kuha. Ganon din sa magkaibigan. Lagi na lang ikaw nagpapasensya, siya ang nasusunod. O lagi ikaw na lang gumagastos, siya hindi na. Ganon din sa mga magkasosyo. Lagi na lang yung isa ang nalulugi, yung isa may ganansya. Many people lose because they like all streets to be one way, their way. So win-win means both of you bring something home. Both of you win. Paano po tayo makipag-deal sa ating kapwa? Paano kayo tumawad halimbawa sa labanderang gustong magmasukan sa inyo ng arawan? Bubuntunan nyo ba talaga ng bundok-bundok na damit tapos ang sweldo, babayad nyo ang liit-liit lang? Yung pagkatapos ng araw na yon, nakuba siya na pagod, ang konti-konti ng uwi, pero ikaw ang ginahawa mo dahil ang dami-daming nalaban na damit mo, it's a win-lose situation. You win, the labandera loses. No? Katulad halimbawa ng napakarami mga jeepney driver. Kuminsan ang laki-laki ng hikaw nitong si Donya, gusto pa ng discount dahil senior citizen, pero pag magbibingo at magkakasino, dami-daming natatalo. Tapos gusto pa ng senior. May mga estudyante, ang daming inuubos na pera sa load, sa kagagastos, tapos estudyante. Mahabag naman kayo sa mga driver. Ang gobyerno naman kasi nagbibigay ng discount, pero yung driver ang nawawalan. Hindi naman sinusuklian ng government yun But yung mga butika ba na may discount kayo, binabayaran ba ng gobyerno yung discount? Hindi, yung butika ang nawawalan. Kaya kung kaya nyo lang, kahit kayo entitled legally, wag na lang kayong kumuha ng diskwento nyo. Let the other person win also. Alangan namang ikaw na lang. Ngayon, pagka ikaw laging win, akala mo lang yon. So, bigla ka ngayong nadaganan ng poste ng Meralco, nagkagiba-giba ang buto mo, lugi ka pa sa pagpapa-ospital, babawian ka rin Pag kaya nyo, huwag na kayong humihingi ng tawad. Mga tindera sa palengke, ba nang tumpok-tumpok na konting kamatis, gabi na, ibibigay na nito to para makauwi na siya. Babaratin mo na ng gusto. Pag kaya nyong bayaran nyo na. Hayaan nyo siyang manalo. Siguradong bukas may panalo kayo galing sa iba. Kasi laging win, lose, give, take, inhale, exhale. Parang seesaw, up, down. Hindi pwedeng up ka, makakarating ka na sa ulap. Wala dong oxygen. Kailangan nagbibigay ka. Mga kapatid, ganyan din sa mag-asawa. Yung iba naman, nasanay na lagi na lang, wala na lang kibo si misis. Panay na lang ang pasensya. Abusong-abuso ka na. Diba? Pareho kayong pumapasok lang, nag-oopisina, mas malaki pa nga kung isang sweldo niya.
Siya pa tong dadaan sa talipapa, siya pa maghahinain ng isda, magluluto, habang may binabad na labada, at ikaw naman nanonood ng TV, hindi pa maluto. Paano maluluto? Nakaupo ka lang dyan. Pagkakain, hugas-hugas pa si misis, nakahiga ka na, halika na honey, may bala ka na naman. Para pa namang hindi nalusta yung lakas ng tao, maglalambiting ka pa sa kanya ngayong buong gabi. Tapos bukas tulog ka pa, gising na siya, mag-aalmusal naman, magluluto. Lalayasan ka niyan. Kailangan matuto ka, mister. Di ba? Hindi pwedeng one-way ang relationship. Hindi na katulad ng araw na yung lalaki lagi nagtatrabaho sa labas, yung babae nasa bahay ka, inaasahan mo, laging mainit ang sabaw. Ngayon pasalamat ka kung may sabaw. Di ba? Hindi, dapat ganyan bigayan, mga anak. One-way ang relationship sa mga magulang. Kailangan win-win. So gawin nating policy mga kapatid, yung tulad ng bigayan ng mga tao sa story ang binasa natin. Huwag yun ang problemahin na pinayagan ng Diyos. Sa pinayagan baka naman mas mahigpit pa kayo. Ang point, tuwing kaya nyo magbigay na lang kayo. Nakakaipon kayo ng mga panalo sa darating na araw. Why? Because God is God of balance. Pero kabahan kayo pag ang dami nyo nang nakuhang panalo. Nakakota na kayo. Puro talo na ang kasunod niyan. Diba? Kaya kailangan, sige, kaya ko naman ngayon, ako magbibigay. Pagdating ng panahon, ako naman ang pagbibigyan. No? Both of you must bring something home. Remember, always leave something on the table for the other person. Parang kakain kayo sa mesa, laging may maiiwan para doon sa kanya. Naghatian kayo, hindi pagtayo mo, dala mo lahat. Kawawa naman yung kapwa. Nagtrabaho kayo, negosyante kayo. Lalo yung mga biyahero, mamamakiyaw kayo halimbawa ng mga papaya o uling o kung ano man. May driver kayo, may pahinante kayo. Pagkatapos ng isang araw, ang dami niyong tubo, tipak-tipak. Tapos ang ibibigay mo doon sa nagbuhat, ang ibibigay mo sa nagmaneho, kakatiting. Bigyan mo ng mas marami-rami kasi kasama mo sila sa trabaho. Hindi ka naman kikita ko ikaw lang nag-drive, ikaw yung nagbuhat, ikaw lahat. Hindi mo yun magagawa. God knows. Kaya kailangan mabait ka. Nalugi ka man, kabibigay. Alam naman ng Diyos yun. Ang Diyos, accountant yan, kailangan debit, credit, balance. Lugi ka. Papayag ba yung Diyos na lugi ka? Siya ngayon magbibigay sa'yo. Pero sobra ka, nadaig mo sila. Diyos ang babawi sa'yo. Dahil may Diyos. Dapat tayo mabait. Give and give whenever we can. Mag-iwan ng kita o tubo sa tindera. Sa kapartner o kasosyo. No? Hindi yung pare-pareho kayo nagsosyohan, nung nalugi, sila lang naubusan, ikaw meron pala. No? Alam yan ng Diyos. Kailangan mag-iwan ng kita sa mga katuwang, sa mga katulong. Kaya nagkakanda hirap-hirap ang Pilipinas Click naman ang mga negosyo, kita nyo puno lahat mall, mga spa, puno lahat. Ang yumayaman lang kasi namumuhunan. Tapos yung namamasukan ang liit-liit ng sweldo. Binubuhay mo lang para wag mamatay, para may mamasukan uli bukas. No? Pero kawawa naman yung mga tao, wala nang isang araw na lang off sa isang linggo. Pero may sa isang buong buhay na ilan yung off nila pag pinagdugtong-tugtog mo. Pag nabuhay sila ng 80 years, na masukan halimbawa ng 50, isang araw, isang linggo, ilan yung panahon na kanila lang? Ang totoo, hindi kanila lang yun kasi doon nila nilalabahan, pinaplantsa, inaalmerolan yung mga isusuot pagpasok sa opisina nyo na naman. Ganon din yun So, kailangan tayo matuto. Huwag maghapit kung hindi naman talaga gipit na gipit. So, tatawad na lang kayo sa tindera pag talagang kapos na kapos kayo, yun na lang ang pera nyo. Manang, sige na po, isang piling na saging na lang. Ganito na lang halaga kasi wala akong pera talaga ngayon. Gusto lang namin kumain. Pero yung dami mong pera, kita mo, ano pa tayo, labangan natin yung tindera. Dapat nakakahiya yun. Hindi yun na ipagmamalaki. Do not take it all. Kailangan nagtitira ka. Let and make even your enemies win here and there. Kahit hindi mo kaibigan, hindi mo kamag-anak, especially kaaway mo, sabi pa nga ni Jesus, give them what they want, you will heap burning coals upon their head. The best way to beat your enemy is to turn him into a friend. Yung kaaway mo, ginalit mo, galit sa'yo, nasaktan mo siya, nagalit siya sa'yo, hindi ka panalo nun. Kasi pag may galit sa'yo, talo ka. Naghihintay lang yan ng araw para bumawi. Galit na galit.
Ang bait mo, nawala yung galit. Kahit nalugi ka pa, panalo ka. Ito yung merong taong nawawala ng galit sa'yo, panalo mo yun. Pag merong nagagalit sa'yo, talo ka doon. Even religious people lose friends and lose opportunities when they make like everything one way. Mga Kristiyano, ganyan. Dapat pure, uncompromising. So, ang dami ring nawawalang opportunities. Meron pa, hirap na hirap sa buhay, naghahanap ng trabaho. Biglang, Pastor, meron po sana akong trabaho pero hindi ko po tatanggapin. Bakit? May pasok po sa linggo, paano naman po ako mag-church? Sa Miyerkules ka umattend. Kaya nga may Miyerkules eh. Di ba? Nandun din ang Diyos. Gising din pag Miyerkules. Eh di po ba dapat sa Lord yung linggo? Sa Lord lahat, pero hindi naman ibig sabihin, hindi ka magtatrabaho. Magtrabaho ka, honest ka, napupuri ka, magandang ginagawa mo, mabunga ka. Worship yun. Hindi yung, naku, huwag mong tatanggapin iha kasi linggo yan. Don't compromise. Kasi hindi ka naman bibigyan ng pastor ng panggastos. No? Marami kasing Kristiyano, kaya lumiliit ang mundo, ayaw nating magbigay. Gusto nilang natin everything. Namatay ang tatay mo, may anak siyang Katoliko, may anak na Muslim, may anak na Mormon, ikaw ngayon gusto mo lahat, everyday ng lamay, born again ang may service. Eh, siyempre may karapatan din yung iba kahit hindi ka mapapayag sa kanila. Ano pa ba naman ang magagawa ng service sa namatay? Kaya bang palitan ng service yung nangyari? Pero dahil maraming buhay, meron kayong lahat right, pagbigyan. Kasi hindi naman matatanggal yun. Pero pag insecure ka sa faith mo, para kang yung king, naku, humahanap ng away. Insecure kasi. Kailangan sa mo, win-win, lose-lose, ganyan talaga yung buhay. Si Moses, sa tigas ng ulo ng mga tao, binigyan niya ng divorce. Kaya tuloy sabi ni Lord, dapat walang divorce. Nung tinanong siya, ba't si Moses nagbigay ng certificate of divorce? Matthew 19:8, Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. So, ibig sabihin, may compromise. O sige, pinagbigyan ni Moses. This is not God's perfect will, but if this is really what will work in your situation, well, divorce. And thousands of years, pinayagan yun sa Israel. Until Jesus said, hindi naman talaga ganyan yan, pinagbigyan lang kayo. Ayaw ng Diyos ng may hari ang Israel kasi gusto niya, siya lang yung maglilid directly. God wanted direct theocracy. The people wanted a human king. God gave them one. 1 Samuel 8:21-22. When Samuel heard all the people said, he repeated it before the Lord. The Lord answered, listen to them and give them a king. Pero sabi ni Lord, nire-reject nyo ako eh. Ako ang gusto kong king nyo. Mga tao, gusto namin ng king, gusto namin ng king. Sabi ni Lord, bigyan. Nakikita nyo yung pag-accommodate ng Panginoon. Abraham forged a compromise deal with God in Genesis 18. Wawasakin yung buong Sodom and Gomorrah pero nakipagtawaran si Abraham. Eh kung meron po bang 40 na mga matuwid, sisiraan nyo pa? O sige, for 40, for the sake of the 40, wag na. Naging 30 na lang, naging 20, hanggang naging 10 na lang yun eh. Kaya lang kahit nga 10, wala. Pero nag-accommodate din yung Diyos. Si Lord, naubos yung wine sa handaan. Sabi ng nanay niya, wala nang wine. Sinasuggest pag miracle ka. Sabi ni Lord, di ko pa oras. Pero sa John 2:4 and 7, sabi niya, Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. Then verse 7, Jesus said to the servants, fill the jar with water. So they filled them to the brim. At nag-miracle din siya. Yung pag-accommodate. No? Nag-accommodate kasi ang Diyos. Mga striktong relihiyoso lang ang hindi nag-accommodate. Kaya walang mawin na kamag-anak. Lamay ng lola hindi pupunta dahil may padasal. Akala mo noon madadala nila sa impyerno yung kaluluwa mo kung uupo ka lang doon politely. Ang arte-arte, pero ang dami pa rin namang ibang kasalanan. Kung perfect na kayo, yun na lang magiging kasalanan, di huwag kayong pumunta. Pero kung marami pa rin namang iba, isama nyo na yun at hingin nyo na lang ng tawad. Kita nyo, nag-accommodate ang Diyos eh. Ang arte-arte ng mga born-again Christian, kaya walang natutuwa sa ating kamag-anak. Tuntua sa iyo yung pastor. Wow, ang ganda ng testimony mo. Kalaban mo na lahat ng kamag-anak mo. Praise God. Anong nakakatuwa doon? You're supposed to be a witness of the world and you have to bring them to the Lord. How can you when you are hated? The Gentile Christians,
Gusto pa ba naman ng mga Hudyo, ng mga naging Kristiyano, na yung Gentile na naging Kristiyano, is-circumcise, ang tatanda na, anong kailangan mo doon? Palakol. Chainsaw, siguro. Dahil ang tatanda na. So sabi ng mga Gentile, wag na lang, ano ba, ang tatanda na namin. Ay, hindi pwede, tradisyon yan. Hindi pwedeng kainin ito, hindi pwedeng kainin yun. Hindi ka pwedeng kumain ng sugpo, ng alimango, ng lobster, walang pwedeng bagoong, hindi ka pwedeng kumain ng hito, etc., etc. Paano kami? Nag-meeting ang mga Christians, nagtalo-talo. Acts 15:19, sabi ng leader, "It is my judgment therefore that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God." Huwag na lang natin silang pahirapan. Tayo naman, lahat ng kautusan ng mga matatanda natin, hindi rin naman natin nasunod lahat. Ba't pa natin ipapapasan sa kanila yung alam naman nating tayo man, hindi natin nabuhat? So meron silang naging ibang treatment doon sa mga Gentiles na naging Christian kesa sa mga dating Jews na naging Christian. The same God who says, "Be perfect," remembers that people are dust. So John 2:1, "My dear children, I write this so that you will not sin." Kita nyo yung requirement? I write so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Sabi niya, dapat hindi kayo nagkakasala. Ha? Paano po yan? Pero pag nagkasala kayo, kaya nga tayo may Jesus. Hindi ito itinuturo para konsintihin at i-encourage sa pagkakasala. Sabi, gawin mo lahat ang kaya mong gawin para mabuhay ka ng pinakamaganda, pinakamaayos, pinakamalinis. Pero sa mga mangilan-ngilang areas of na yung buhay na nadapa ka, nalaglag ka, kinapos ka, relax, may Jesus. Kaya nga tayo may Kristo na siyang nakikiusap sa Ama na tayo pagbigyan at binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan, pupunan niya lahat ng ating kakulangan. So the goal is to live a perfect life. But when you run short of perfection, turn to grace and have the Lord fill you with His love, and let the blood of Jesus Christ cleanse you, and let Jesus Christ speak to the God in heaven for your sake. Pero hindi naman yung wala ka man lang pagsisikap. Tapos lagi na lang, si Kristo ang nilalapitan mo. Di ba? Yun na naman yung win-win-win. Wala kang lose. Hindi pwede yon. Dapat meron ka talagang sacrifice. Meron kang binabayad. 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." So what purifies? It is not perfection. It is confession of imperfection. Kaya may grasya ang Diyos. Nalilimutan natin yun. Gusto natin, gracious sa atin ng Diyos, pero ang stricto natin sa ating kapwa, baligtarin natin yon. Maging stricto na lang tayo sa ating sarili, kung gusto natin. At yung kapwa, huwag nating daigin ng Diyos sa kaistriktuhan natin sa kanila. God, through Jesus, leaves a space for accommodation. So do your best, but when you fail, God is a safety net, the Lord Jesus. So ano ang sitwasyon natin sa buhay, mga kapatid? The prophet accommodated and understood the situation of Naaman. The prophet teaches us that we can be understanding, that we can charge even the failures of our brothers and sisters to the cross. Be generous and kind to others. And if you want to be strict with yourself. Hindi yung baligtad na sa iba tayo istrikto, tapos yung sarili, gina-justify natin. What will you do with this glaring example in the Bible of one of the most remarkable prophets, Elisha? Heavenly Father, we thank you for these stories. Nagpapasalamat kami na hindi naman kinakapos ang Biblia sa mga example at katuruan ng inyong kagandahang loob, ng accommodation ninyo sa mga kakulangan namin at pag-unawa nyo sa aming mga sitwasyon sa buhay. Habang ayaw naman namin, Lord, na gamitin mga ito sa maling paraan para mabuhay kami ng may kamalian at katigasan ng ulo, salamat na kung sa kabila ng mga pagsisikap namin maging masunurin, may maging pagkukulang kami at pagkakamali, nandyan kayo para umunawa. Nawa po, ganon ding pangunawa ang ilaan namin sa aming kapwa. Kung sila'y magkulang, kung sila'y magkamali, huwag namin silang paghanapan ng perfection. Tulad ng kami man, ay hindi nyo hinahanapan ito sa mga panahong kami kinakapos. Salamat at may paraan para bumalik sa inyo kung kami naliligaw,
Salamat po at may paraang muling mapuno kung kami kulang. At ito'y sa pamamagitan ng pagmamahal, ng ministeryo, ng dugo, ng sakripisyo ni Jesus. Kung gano'n tumatanggap kami ng benepisyo ng sakripisyo ni Jesus, nawa matutunan namin, Panginoon, na magsakripisyo din for the name of Jesus. For the glory of your Son, Jesus, and for your joy, O God, matuto rin kami na magtimpi, magpigil, magbigay, magsakripisyo. Para sa mga larangan ng buhay namin na kami nangangailangan tumanggap, ay may naibigay na kami pambalanse sa mga hinihingi naman namin. Sa relasyon namin sa inyo, sa relasyon namin sa aming kapwa, ito nawang win-win system ang umiral. Na kami may panalo, ang kasama namin na may panalo, dahil enough naman ang blessing para sa lahat. Hindi kailangang may maubusan, sapat para sa lahat kung kami magiging matapat. Turuan mo kami, Lord, kung ano pa mga kahulugan ito sa aming buhay. Teach us to review our lives and see if we are too strict to others, that we outdo God in His graciousness, in your graciousness to us, O God. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan. Hinga natin ang Panginoon ng personal na mensahe sa atin through this story. Lord, sa aming pagyuko sa iyong presensya, kausapin niyo kami, turuan, ituwid, palakasin. At ganoon din, Lord, comfort us with the truth that you are gracious and you accommodate. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Win-Win Wins. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, hindi ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Diyos na di buhay,
Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamali't nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo, Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!